Okay, so gagawa tayo ngayon ng few products that we can sell using our M2 or the Xtol M2 using the 10-watt laser module. So, ang gagamitin ko is 80 size ng basswood. Okay, kuha lang ako. Okay, so here it goes. So, with this product, may mga kasama siyang attachment. So, hopefully, hopefully maglabas sila ng honeycomb kasi nagkakaroon ng marks sa ilalim dito sa flatbed niya. Okay, so attach ko na muna yung magnets. Actually, magnet siya. Hindi ko nakikita sa iba na sinasabi nila ng magnet. Pero yun, magnet. So, adjust lang natin. Kasi pag ganito kasi, minsan nawawala siya dun sa attachment na to. Yan, ito siya. Okay. So, attach ko lang siya dito. Yun. So, yung work area niya, yung may white lines. Yan. And then, 4 lang to eh. Ewan ko kung may nabibili na ganito, na separately, na what if mawala mo? Sana meron, diba? Kasi may tendencies talaga with this small, baka mawala mo siya. Okay. Saka ang hirap po, imagine mo. Tumutulas kasi siya dun sa magnet. So, hopefully talaga soon, magkaroon ng yan. Magkaroon siya ng honeycomb. Napapatong mo na lang. Kasi si honeycomb, ipapatong lang. Ito, hindi. Pagka-struggle, yung iipit mo siya, tapos dudulas sa kabilang side. Ayan. So, there you go. So, ngayon, ang gagawin ko is, since okay na, naka-align naman siya dyan. Kahit naman hindi siya aligned, ang kinagandahan kasi nitong machine na to is may camera na siya. Dito. Ayan. So, open ko muna. Close ko muna siya. Open ko. Yung switch. Dito yung sa likod yung switch eh. Okay. Ayan. So, automatic mag-light up yan. Diba? So, pasunta na ako sa aking trono. Okay. So, yan na. Open na siya. Tapos, ngayon, pili ako ng item na pwede natin market. Kuha ko na. Okay, I'm going to erase yung mga una ko nagawa. So, there you go. Okay. Okay, let's take a shot. Okay. So, basically, yung design, napakalapit niya pala dun sa metal or clamp na linagay ko. So, kailangan i-adjust mo lang siya, ilalayo mo lang siya doon ng very, very light. So, ayan na. I'm ready to print na ata, I think. Okay, wait. Sobrang close nung isang cutout ko dun sa isa. It's okay if hindi naman pantay. Kasi ibubuin ko pa to for later. So, now what I'm going to do is, I'm going to cut it na. So, this cutout will take about 3 minutes and 30 seconds. So, I'm going to try na. I'm going to click it here.
I will open the machine and check na. So, okay. So, kamusta naman? How's it going? So, yan. Tingnan natin kung gagana yung ginawa ko. Kasi alam mo naman, mano-mano to, guys. Okay. So, ito lang mahirap yung designing part. Pero everything else, galing. Diba? Subak na subak. Bitin pa. Pero kasi, ang good thing about this, dulo na siya. So, sakto lang, diba? And, ito, kasi itidikit nyo siya after. Oh, diba? So, ngayon naman, ang isi-set up ko naman is my Xtool F1. Okay. So, yung Xtool F1 ko is just beside this. Kasi, parehas yung exhaust niya is directed on the window. Okay, now I'm going to turn off this machine. Okay, this is the next step that we're going to do with our cutout from the Xtool M2. Since yun nga, sabi ko nga, is mabagal siya when it comes to engraving. This is the part where I am going to engrave this material to my Xtool F1. So, 'di ba? So, hindi itong Xtool F1 natin, hindi man niya mga cut to eh. Pero, it can engrave in this material. So, now I'm going to turn on my machine. Okay. So, siguro yun yung best of both worlds if you have both machines. Kasi you can't have it all in one machine naman, di ba? So, the best thing about the Xtool M2 for me is the cutting. The Xtool F1 is the fast and flawless engraving. Sobrang fast talaga. Which is hindi naman kaya na kasing bilis ni M2.